Mga sangkay, natatalo na ba yung Amerika sa digmaan? Bigla bang naduwag ang US mga sangkay sa Iran? Ito po kasi ang resulta mga sangkay ng 48 hours deadline or ultimatum ng Amerika laban po sa Iran na after 48 hours pasasabugin nila lahat ng mga nuclear power plants or lahat po ng mga um, oil facilities ng Iran. Pero ang problema, bigla pong sinabi ni Trump mga sangkay na ipo-postpone muna yung mga pag-atake. Dahil nag-usap po sila ng Iranian leader. Ang problema dyan mga sangkay, dininay po ng Iran. Hindi na po totoo yun. So ano ba talaga yung totoo? Pag-usapan po natin ngayon, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, guys, shoutout po sa inyong lahat. Welcome sa ating channel, Sangkay World Talks, kung saan dito lamang po natin pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon international, globally, regarding po sa mga digmaan, mga sigalot ng mga bansa, geopolitics, climate change, mga disaster, etc. mga sanggay. Huwag niyo pong kailimutan i-subscribe ng ating YouTube channel. Makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po sa baba ang subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay, nakakaano lang mga sangkay itong mga nangyayari kasi dito po sa nilabas ni Donald Trump na information, nakakausap daw po nila yung leader ng Iran. Ayan, mga sangkay, oh. At inutusan daw po niya yung kanilang Department of War, no? Meron po silang ganong departamento, mga sangkay, na i-postpone muna itong plano nilang pag-atake, mga sangkay. Ayan po, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for 5 days period. Subject daw po ito sa successful na ongoing meetings. So, ngayon mga sangkay, ang tanong dito, sino kaya itong nakausap ng Iran kasi ng Amerika, na Iran leader? Kasi ayan, oh, Iran denies talks with US after Trump postpones strikes on power grid. Kasi diba, dapat 48 hours. Dapat ngayon tapos na yun at nag-umpisa na yung paglusob ng Amerika at ang pagkakaalam nga po natin, nasa 4,000 na mga sundalo ng Amerika ang idadagdag for parang military invasion ang gagawin. 'Di ba? Dininay ng Iran. So ang tanong dito mga sangkay, sino kaya nakausap ni Trump? Ano to? Palusot na lang ba ni Trump kasi naduduwag na siya? Palusot na lang ba ni Trump kasi gusto na niyang umatras sa digmaan na ito kaya gumagawa po ng kwento? Well, alam nyo, kung akong tatanungin, itong digmaan na ito, tingin ko talaga, malabo po ito na magtuloy-tuloy na parang hahantong sa katapusan ang digmaan at matatalo po yung Iran. Kasi mga sangkay, may prophecy po dyan sa Iran Mula po sa Bible hindi sa kung kani-kaninong tao. Mula po sa Bible prophecy na ang Persia or Iran, mga sangkay, magiging kabahagi sa isang malaking grupo na tinatawag na Gog and Magog battle na lulusob po sa Israel. Hindi po mabilang ng mga sundalo yon. Persia, Ethiopia, Libya, yung mga napangalanan po doon mga sangkay na mga lulusob sa Israel. Ngayon, hindi pa rin po nangyayari yan mga sangkay. And I don't know kung when, maybe sa mga susunod na panahon, kailan ba matutupad ang propesiya na yan. Ang tingin ko lang, magkakaroon po dyan ng paghinto ng digmaan, no? Para po magbigay daan para sa paglabas ni Antichrist na magbibigay po ng pansamantalang kapayapaan, pero peking kapayapaan pala, dahil yun ang magpapahirap sa Israel. Well, ibang usapan to, panoorin nyo po yan mga sangkay sa Sangkay Revelation kasi nire-reveal po natin yung mga ganyang klaseng information sa isang YouTube channel, Sangkay Revelation, alright? Ngayon, kasi itong sinabi ni Trump,
Pakinggan po natin. Ito yung sinabi po niya. May nakausap daw siya eh. Tinanong siya ng mga reporter eh. Pero sino kaya itong nakakausap niya? Speaking with Mr. President. O sino yung nakausap niya? Sino yung nakakausap ni Trump? Bakit kinansela muna yung pag-atake? A top person. Don't forget, A top person. we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. Okay, na-wipe out na nila ang phase 1, phase 2, phase 3 ng mga leader ng Iran, which is, totoo naman mga sangkay. Kahit nga po yung top leader nila, tapos yung pangalawang leader, di ba, hindi pa rin nagpapakita ngayon. Nandun daw po sa Russia, nagpapagaling. So, talagang, totoo naman yun. Pero, ito, sobrang curious ako. Sino yung kausap ni Trump? But we're dealing with the man who I believe is the most respected Most respected. and the leader. Sino to yung most respected na leader? It's a little tough. We've wiped out everybody. No, not the supreme leader. We don't. Well, nobody heard of the second supreme leader, the son. We have not heard from the son. Okay, so hindi daw po mga sangkay nakakausap niya yung supreme leader ng Iran, yung anak ni Ali Khamenei. Hindi daw po yun. Wala daw siyang, kumbaga, wala siyang paki sa Iranian regime. Ang kinikilala niya ngayon yung kung sino mang leader na papalit po sa Iranian regime ngayon. Every once in a while you see a statement made, but we don't know if he's living. But the people that seem to be running it, and they seem that based on really fact, because things they've said have taken place. Mr. President, Again. Okay. Ito mga sangkay, ito yung storya. Tingnan natin. Trump offers Iran shared control of the Strait of Hormuz. Trump claims major points of agreement with Iran. May major points daw po, may major agreement daw po with Iran. Trump said Sunday talks involved top Iranian leadership. Sino yan? Sino kayang top Iranian leadership? Led by Parliament Speaker Mohammad Ghalibaf. A source told the Post with envoy Steve Witkoff and Jared Kushner on the U.S. side. Key demands, ito yung demands nila, zero enrichment and surrender of existing uranium stockpile. Ito po yung mga sangkay kinakatakutan nila na panggawa po ng nuclear. Surrender daw po. Then ito pa mga sangkay, maybe me and the Ayatollah, whoever the next Ayatollah is, and there will also be some form of regime change. Very serious regime change. So, sino tong mga tinutukoy niya, mga sangkay? So, may bagong leader na ang Iran? May bago na bang namumuno ang Iran? At hindi na itong existing government na nakikipaggera ngayon sa Amerika at Israel? So, ano sa tingin niyo? Natatalo na ba yung US? Or talagang mayroon na pong regime change or leadership change sa Iran? Kung kaya't hindi daw itutuloy muna yung pag-atake. Nakalito, no? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe itong ating YouTube channel. Alright? Sangkay World Talks. God bless everyone.